Magandang umaga, Iha. Magandang umaga, mga binibini. Magandang umaga. Talagang kainam naman ang panahong ito. Nagbabadya ito ng panibagong pag-asa. Kanina, habang nagbabasa ako ng libro, nakasulat doon na ang mga kababaihan ay hindi palamuti sa tahanan, kundi haligi ng karunungan. Ngunit, binibining Rosa, tayo'y mga babae lamang. Hindi ba't ang nararapat lamang natin gawin ay mag-alaga ng ating mga anak, mag-asawa, at manahimik sa loob ng ating mga tahanan? Yan naman talaga dapat, di ba? Yan ang turo sa atin mula pa pagkabata, na ang pag-aaral ay para sa mga lalaki lamang. Ngunit, hindi ba tayo'y may utak, puso't damdamin? Kung kaya nating sumulat, bumasa, umintindi, bakit hindi tayo maaaring matuto? Hindi ba't ang ina ang unang guro ng isang anak? May punto ka rin, dear Binibining Rosa. Ngunit, paano tayo makakapasok sa paaralan ng mga lalaki lamang? Pinagbabawalan tayo ng simbahan na itong paaralan. Kung tayo tatahimik, walang pagbabago. Ngunit kung tayo magtitipon, magsusulat, magsasalita, baka sa isang araw, hindi man para sa atin, para sa ating mga anak na mga babae ay makapasok din sa paaralan. Hindi ba magandang pakinggan ang pangarap na iyan? Isang pangarap na tilang imposibleng maabutin. Ngunit, mahirap nga bang abutin ang pangarap natin? O sadyang pinapahirapan na nila tayo na hindi ito abutin? Kung gayon, kung ito ay laban sa ating karunungan at dala ng mga kababaihan, kasama ninyo ako, mga Pilipini. Magsimula tayo sa naging na hakbang, sa pagsulat, sa pagtibaka, sa panalangin. Sa bawat hakbang, dadami tayo. Lalakas tayo para sa ating karapatan, para sa ating kinabukasan. Magandang araw, mga Pilipino. Magandang araw, Ginoo! Inay! Magandang araw! Ano po? O, Rafael, mabuti naman at narito ka. Kamusta ang trabaho sa bukid? Ganun pa rin po, Inay. Lugmok pa rin po kami sa paghihirap. Nakakalungkot ng isipin na halos ang pagbabalang ng buto ninyo ay napupunta lang sa mga kasira. Marami na ganoon na nga ang sistema, Inay. Tila ba wala kaming mga magagawa na nasa ilalim? Pero, Inay, huwag ba daigin ang lungkot sa iyong labi at isipan? Dahil tiniti ako sa iyo, na balang araw, magkakaroon ng pag-asa mga katulad natin. Rafael! Paparating na ang iyong kasintahan. Si Isabella. Inay, mariyan ang aking kasintahan. Magandang araw, mga binibini. Magandang araw, binibini, Isabella. Inay, si Isabella, ang aking kasintahan. Magandang araw po.
Masaya akong makilala ka, Binibini. Oras na aalis muna ako, ikaw na munang mahal. Mag-ingat kayo, Nay. Mahal. Magandang araw, mahal. Magandang araw. Tila ba hindi ko inaasahan ang iyong pagpunta ngayon? Pagtid mo namang hindi ko matiis na hindi ka makita, kaya nagkasama na lamang ako sa aking alalay. Salamat, Binibini, sa paghatid kay Binibini ng Isabela. Ngunit, hindi ba ito ikakagalit ng iyong ama? Hindi naman ito malalaman. O siya, sige. Mahal, umupo ka muna. Ay kayo makapagpahinga na rin. Pagpaumaling mo, mahal. Kung ikaw pa ang nangangahas na pumunta dito sa aming bayan, gayong hindi ako makabisita sa inyong asyenda. Masyadong stricto ang bantay ng iyong mga ama. Huwag mong alalahanin yun, mahal. Galak sa puso ko na ika'y puntahan. Kung alam mo lang, kung paano mo pinawi ang pagdadalamhati at pangungulila ng aking puso. At muling nabuhay ang aking puso nang ika'y masilayang hindi ako. Talaga namang kahit ang isang pagsayo ng dalawang to, Gusto ko rin maranasing umibig. Naku, naku, Lucia, ikaw na ang puso. Masyado ko pang bata para sa ganyan. Oh, mahal. Bakit bigla ka yatang nalungkot? Ano ba ang bumabagabag sa iyong isipan? mahal, hindi ako makakampante, gayong alam ko na nahihirapan ka rito. Mahal, tiyak naman talaga ang kahirapan sa ganitong uri ng bayan. Ngunit, huwag mo na yung alalahanin sa dala. Dahil maglalito kayo ng pag-asa. Kung alam mo lang, ikaw ang liwanag sa katiling panalangin. Ikaw ang liwanag na inaabangan, ang pamumukadkad ng bukang liwayway. Ngiti mo hubad sa dilim ng gabi. Ako ay pabigay katabi. Bakit ganyan ka makatitig? Masama ba mga anak kung ako Ikaw, liwanag ng asang-asang, ang init sa pisngi ng haling ng araw, tinutulaan ng mga makata at pinaglalaban ng aming mandirigma. Kalayaan ay pagsapit ng pag-ibig, ang paglaya ng puso ko sa iyong dibdib. Bakit ko ba iaalala Itong buhay, kung di lang sa piling mo maimlay? ikaw ang liwanag. Ikaw ang Mahal ko, hanggang kailan tayo magtatago? Hanggang kailan natin nililihim ang ating pag-iibigan? Mahal kong Isabela, batid mo naman na nakahanda akong ipagsigawan kung gaano kita kamahal sa buong bayan ng San Diego. Gayon ikaw lamang ang aking iniisip. Alam ko namang ikakasuklam ng iyong ama kapag nalaman niya na may namamagitan pa rin sa ating dalawa. Napakasaklap umibig sa ganitong uri ng panahon. Hayaan mo. Hayaan nyo. Darating din ang panahon na malaya tayong iibig. At malaya tayong mamumuhay sa ating bayan. Napakagandang pakinggan. Sino ang sangayon doon? Sino ba namang hindi sasang-ayon sa pagkamit ng kalayaan? Kayang hatanggat may namiminto sa ating mga puso. Hanggat meron tayong mga pangarap, makakamda natin ang kalayaan. Pangarap kong magbalik sa dahilan. Sa panahon ng sagana, sa panahon ng ligaya, pangarap ko
Pangarap mong mabalikan yung unang kapanahunan. Kasiganahan, kaligayahan ng mga katabing bayan. Pangarap ko. Anong pangarap natin? Naku, papangkin na yata ng iyong ibang ama, Isabela. Tara na, umalis na tayo rito. Isabela, mag-iingat ka. Huwag mong sasabihin narito ako. Mahal na mahal kita. Sinabihan na kita na huwag kang magpapakita sa Indyong yun. Huwag mong dumisan ang pangalan natin, Isabela. Ang mga Kastila ay hindi pwedeng umibig sa mga Indyo. Ngunit ama, ang puso hindi napipigilan. May kalayaan kang umibig, Isabela. Narito, si Don Sebastian, isang peninsunaris. May napakaraming hasyenda dito sa San Diego. Magandang umaga, Binibining Isabela. Ikinalulugod ko makilala ka. Nais ko nang umuwi, ama. Tila yata biglang sumama ang aking pakiramdam dahil sa masamang ihip ng hangin sa lugar na ito. Sinasabi ko sa inyo, Inay. Etong si Bunso na. May naubyo ka na, no? Sus, wala mo pa ako kuya. Senyor. Magandang gabi. Ano may paglilingkod natin sa inyo? Ikaw bang presentahan ni Isabela? Ako nga. Bakit? Senyor! Kung nais nyo lamang maghatid ng gulo dito sa amin ay mas mainam na lang sigurong umuwi kayo sa inyo. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Bakit? Ano bang pakialam sa amin ni Isabela? Ako lang naman ang ipapakasal ni Don Miguel sa kanyang hindi kaina. Pakasal mo. Alam mo? Hindi ko kaya ang yan. Anong gagawin mo dito? Bakit ka nang bubulong? Huwag mo subukang gawin kung sinong iniibig ko. Dahil ka ng aking yaman, wala kang kalaban-laban. Ako ang karapat-dapat, akin siyang mahahawak. Hindi ikaw ang umibig, ako ang kanyang pangarap. Ako ang tanging lalaking kanyang minamahal. Wala kang pwedeng baguhin, asa kang mabago pa. Ako ang pipiliin ng kanyang mahal na ama. Hindi ka karapat-dapat, ako ang mas nararapat. Hindi ang katulad mong sa buhay ay salal. Yung mayayaman, talagang napakayabang. Parating yung tinatapakan kami mga mahirap. Rafael! Huwag kong gustihin ka, Rafael. Huwag kang magpadala sa bukso ng iyong damdamin pakiusap. Kilalanin mong binabangga mo, pobreng Indyo. Pubuginan. Rafael! Rafael, mahal, gumising ka. Ano itong kalapastangan na inyong ginawa? O mga baging langit! Tila ako'y binuhuli
ang tanging iniwan niyo na lamang sa akin ay isang malamig na bangkay ng aking sinisinta. Walang awa nilang pinilas at nilapastangan ang kanyang dangal. Walang awa nilang binura ang kanyang mga pangarap. Ang aming mga pangarap. Hindi sila Diyos! Wala silang karapatang magpasya sa buhay ng isang tao! Wala na bang lugar ang pag-ibig sa ganitong uri ng lipunan? Ay nasaya ang pagmamahalan sa pagdalak ng dugo at kamataya. Bigo ang magsilbi sa bayan, maraming ang paraan ang mag-alay ng buhay at dugo sa likha. Ngunit hindi nasayang buhay at kapatiran kung ito'y nilaan sa dakilang nalikha, sapagkat kunti pa lang ang dahilan. Ang buhay kahoy kung walang nilig, udang mong O Pobrecitong Rafael, hindi naging makatarungan ang kanyang pagkamatay. Ngayong wala na si Rafael, mukhang isang suntok na saluan ng ating paglaban sa ating mga minimithi. Kawawang Isabela, ramdam ko ang kanyang pagdadalamhati at ang pag-iyak ng kanyang puso. At bigla kong napagtanto na hindi nga niya pala nakamit ang mayamang si Isabela ang kaniyang ninanais sa kabila ng katayuan ng buhay. Ano pa kaya tayong mga hamak na pobre lamang? Senyora, ito ay para sa inyo. Liham ng nakaraan galing kay Ginoong Rafael. Pamanhin at ngayon ko lang sa iyo nibigay sapagkat natatakot ako sa mga banta ng iyong ama. Mahal kong Isabela, isinulat ko ang liham na ito bilang paglilinaw at pahimakas. Noon pa may babala na ang iyong ama sa akin. May taning na ang aking buhay sa kanyang mga banta. Kaya kung sakali mang magtapos ang aking pag-iral, ayokong marinig ang iyong hagulgol. Ayokong gumanti ka. Matanggal ko nang tinanggap ang aking sasapitin bago pa ito mabasa. Ilang banta na ang aking binaliwala mula sa iyong ama para sa ating pag-iibigan. At hindi ko pinagsisihan na mas pinili kita kapalit ng kahit anumang pangamba dahil naging masaya ang pananatili ko sa mundo. Lalo na't sa iyo umikot ito. Marahil hindi na kita mayakap sa huling pagkakataon. Marahil hindi na ako makapagpaalam ng maayos. Hindi man mapupuno ang ating mga pangarap, naway sapat na ang pananalagi ko sa iyo para hindi mo maisip ang pag-iisa.
Dahil kung kaya lamang bumalik ng mga titik mula sa ating nakaraan, isusulat ko ang ating kwento ng walang pagitan, walang lihim, walang balakid, at walang katapusan. Ngunit hindi. Lahat ay may hangganan. Lahat ay may dulo. Kaya ngayon, ay sinasayang ko ang aking bukas mapatunayan lamang ang pag-ibig na maituturing ng nakaraan. Patuloy na makikibaka ang aking puso para sa kalayaan ng ating pag-ibig at para sa kalayaan ng ating bayan. Aking Isabela, hindi ito isang pamamaalam, kundi isang panimula. Ngunit mayroong mawawala. Ako, nagmamahal, Rafael.